Marami tayong hindi naintindihan sa mga taong may malalim na pananampalataya. Minsan, ang tingin natin walang dating, walang punto, pero madalas sila pa yung matibay sa oras ng mga pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nang makaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus at nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay pointless. Mga kapatid, kapag nakakita ka ng isang taong nagdadasal ng nakaluhod o naglalakad ng paluhod habang nagdadasal
o kaya naman ay may ibang mga gesture sa kanyang pananalangin, o kaya habang nakapikit, nakataas ang kamay at sumasayaw sa mga awit ng papuri sa Diyos, anong mararamdaman mo o ano yung pumapasok sa isip mo? Nakukornihan ka ba? O kaya iniisip mo, wala namang dating, hindi mo makita yung punto ng ginagawa niya, no? It's pointless, no? O kaya naman ay kapag nakakita ka ng mga tao na deboto ng Nazareno o ng Santo Niño na nagsasakripisyo, nagtitiis ng matinding init ng araw, o kaya naman ay ng ulan, o kaya naman ay nagtitiis ng gutom para lang makapunta doon o kaya makalapit sa imahen ng Poong Jesus Nazareno o ng Santo Niño. Isa ka ba sa mga nagsasabing, it's pointless, no? Pero teka, actually yung kwento sa ating gospel ngayong araw na ito, parang pointless din. Tulad na lamang nitong si Jairo na naghihingalo na yung kanyang anak. Hindi na lang niya ipinagpaubaya sa kamatayan na doon din naman pupunta. Pero bakit kinakailangan pa niyang ilapit kay Jesus? Bakit kinakailangan pang hilingin kay Jesus na puntahan at buhayin o palakasin o pagalingin? May punto pa ba? May malangalangang sakit. Itong babae na for 12 long years ay dinudugo. Naririnig niya na yung tungkol kay Jesus, kaya nung malaman niya si Jesus ay nandiriyan, nakipagsiksikan sa maraming tao. At anong ginawa niya? Hinawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, ako'y gagaling. Di ba parang, teka, it seems like pointless. Tayo mga Pilipino, gusto natin yung hahawak tayo sa puon, no? Tayo mga Katoliko, kaya tayo nakikriticize na, ano ba yan? Napaka-pointless ng ginagawa ninyo. Bakit hinahawakan nyo ang imahe? Kahoy lang yan, larawan lang yan. Hindi ba idolatry yan? No? Iba-ibang pagtingin. Pero teka, tingnan natin siya sa mas malalim na pagtingin. Hindi ba sabi ng Panginoon kay Jairo o kaya naman ay sa babaeng ito na gumaling dahil sa kanyang pananampalataya? At marami sa mga karanasan ng pagpapagaling ni Jesus ay gumaling dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, kung titingnan natin, it is not really pointless na hawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. It is not actually pointless na hilingin pa kay Jesus na pagilingin ang kanyang naghihingalong anak. It is not pointless na magtiis ng init, ng ulan, ng gutom para lumapit sa imahe ng Nazareno o ng Santo Niño. It is not pointless na magdasal at maglakad ng nakaluhod habang nagdarasal, o kaya naman ay itaas ang kamay, magpuri sa Diyos, sumayaw habang nananalangin. It is not pointless. Because faith is not pointless. Yung malalim na pananampalataya, personal na pananampalataya sa Diyos will never be pointless. Sa totoo lang, yung tao na may malalim na pananampalataya, na minsan ay ang tingin ng iba, ang paghusga ng iba ay pointless, irrational, o kaya naman unacceptable, corny, o ano paman. Sometimes they are the people na mas matatag
mas matibay sa mga hamon ng buhay. Dahil sa malalim na pananampalataya. Dahil though it may seem pointless, but the real point is, pagpapakita ito ng malalim na pananampalataya. At yung pananampalataya na yon ang siyang nagbibigay ng himala, ng kagalingan sa ating buhay. Mga kapatid, do not be afraid to be pointless. Dahil ang pananampalataya, ang malalim na pananampalataya, will actually and will never be pointless. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hindi man namin lubos na nauunawaan ng lahat. Kami naniniwala at nagtitiwala. Inilalagay ang aming pananampalataya sa iyo. Naway ikaw ang gumabay at pumatnubay sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.